Doon po sa amin, may minahan ng itong isda. Dito po sa amin, sa liblib na bayan ng Pililya, ay madaming magaganda at makasaysayang lugar na maaari mong pasyalan. Nandito ang aming ipinagmamalaking simbahan, ang St. Mary Magdalene Parish. Ang mga pagpapalang ibinibigay ng aming patron na si Magdalena sa bayan ng Pililya. Sa pagdaraos ng aming kapistahan, nariyan ang iba't ibang palaro. Ang street dance na sinasalihan ng iba't ibang eskwelahan sa Pililya at dinadayo ng mga karatig bayan. Ang bahay na bato na makikita kalapit ng simbahan, ang bahay na hitik sa mga kasaysayan, mga kagamitan pa noong panahon ng Kastila na iniingatan upang mag-preserve sa mga darating pang henerasyon. Ang Mount Sembrano na matatagpuan sa bayan ng Malaya, isang natatanging bundok na sagana sa kapaki-pakinabang na bagay at mga magagandang tanawin. Idagdag pa natin ang Laguna Lake na pinupuntahan ng mga tao upang masaksihan ang ganda ng view nito. Ang Barangay Halay-Hayin ay matatagpuan sa bayan ng Pililya. Isang maliit na bayan sa lalawigan ng Rizal. Tahimik at payak ang pamumuhay ng mga taga-Halay-Hayin. Palaisdaan ang karaniwang ikinabubuhay ng mga tao dito. Naamin ay hindi mababakas ang yamang nakukubli. Isang yaman na aming natuklasan, sa unang tingin, aakalain mo lang na isang ordinaryong isda. At sa aming pagtuklas, isa si Mang Ernesto sa mga taong ang tanging ikinabubuhay ay palaisdaan. Halina't ating tuklasin ang tinatawag nilang gintong isda. Narito na po tayo sa Sitio Pahang, Barangay Halay-Hayin, Pililya, Rizal. Samahan niyo kami at ating kapanayamin si Mang Ernesto Tolentino o mas kilala sa tawag na Mang Ernie tungkol sa kanyang negosyo na koi fish o mas kilala sa tawag na gintong. Nagtungo kami sa isang fish farm dito sa Halay-Hayin. Ito ang Get Farm o Genetically Enhanced Tilapia. Nandito si Mang Ernie upang sagutin ang ilan sa ating mga katanungan. Dito po ba si Mang Ernesto Tolentino po? Ay, ako yun. Bakit po? Ako po nga po, magandang hapon po. Ako pala si John Marie Gabane. Ernesto Tolentino. Mga estudyante po kami ng Pililya National High School. Napunta po kami dito agwa po sa BPSC Learning Challenge po na may pamagat po yung aming study na doon po sa amin may minahan ng gintong isda. Kaya po gusto po namin kayo interviewin about po doon sa koi fish po. Koi fish? Opo. Sige po tayo. Sige po. Ano ba may paglilingkod ko sa inyo, mga ineng? Ernie, gusto lang po namin malaman kung paano po nagsimula yung business nyo na pagpapalago po ng koi fish. Ay, nagsimula yan. Way back sa Taytay, nakakita ko ng isang pan na napakaganda yung mga koi. So, hiniram ko yun para mag-breed dito sa Pililya. So, nanganak naman ng natural, dumami, lumanda, naibenta ng mahal, so kumita. O Mang Ernie, madali lang po ba yung pagpapalaki po ng koi fish? Madali lang yung koi. Ang koi ay lumalaki sa pamamagitan ng papakain ng mga halaman, merong nabibiling commercial feeds, merong namang halaman na natural feed. So mostly narito ako para sa organic farming. So ang ginagamit ko yung duckweed, so libre na. Ayun po yung Isa po siya organic. O organic farming. So, magkano niyo po na ibibenta yung isang? Minsan, pag yung maliliit, mga size siguro mga 2 inches, naibibenta ko ng 35 pesos ang isa. Ibig sabihin po, yung koi fish po, naibibenta siya, depende po sa size. Depende sa size, sa pattern, sa kulay. Ayon kay Mang Ernie, nagkakahalaga ang mga maliliit na koi fish na 35 pesos. Na kapag ilagaan mo at pinalaki, umaabot ng 20,000 pesos to 35,000 pesos. Depende sa laki at bilang ng mga kulay na makikita sa isda.
Usually, kapag tatlo ang kulay na isda, ay mahal ang presyo nito. Kaya naman ganitong uri ng isda ang kanilang binibreed. Eh, ganyan pa po kasi nakakonsern dun sa pinapakain niyo pong organic feeds po na sinasabi yung duckweed. Pwede niyo po ba kami samahan? Oo naman, ayun o. Puntahan po natin kasi parang ako Puntahan po natin, ang duckweed. ano pong klase yung duckweed na yun. Ayan. Ang lemnoday o itong duckweed ay ang pinakamaliit na halamang namumulaklak o yung tinatawag na flowering plants. Nabubuhay sila na palutang-lutang sa tabang na tubig na hindi umaagos o kaya naman yung mahina lang ang agos. Hindi sila nabubuhay sa malalamig. Ang halamang ito ay mayaman sa protina at mabilis ang kanilang paglago. Ang duckweed ay isang organic feeds na pinapakain sa anumang uri ng isda. Karaniwang ginagamit ito ng mga breeders sa tilapia at mga karpa. Hindi tulad ng commercial feeds, ang duckweeds ay mas mainam na pakain sa isda dahil ito ay masustansya at hindi na kailangan pang bilhin dahil nasa kapaligiran lang ito. Mga anak po ba ang koi fish? Millions? Thousands? Siguro mga around 30,000, gano'n. Thousands po. So, Mang Ernie, sa tagal niyo na po nag-aalaga po ng koi fish, ano po yung nagbabago niyo sa buhay niyo ay naging benefits po? Una, malaki naging papel sa buhay ko ng koi. Una, yung konting kita. Pangalawa, nawawala yung stress ko. Magagandang pagmasdan. At saka nakakaaliw siya. Para bang nalilibang ka na, kumikita ka pa. At talagang wala yung stress mo talaga sa buhay. Malilimutan mo lahat yung mga problema mo. Gawa na ko. Para bang living giver sa akin yun. Ganda talaga. Ganda tingnan. Ngayon naman ay sinubukan namin na magpakain sa mga koi. Nang malapitan ng koi fish. Duckweed, pinahagit nito ay koi organic feeds. Gumamit kami ng natural feeds na tinatawag na duckweeds. Ngayon na may isa kulay orange. Nakakalibang pala ang magpakain ng mga isda. Sumahin natin baka mga nasa 60 pesos siya. Sa barangay Halihain lang po may nagbibreed po ng koi fish. Marami nagbibreed kasi yung koi mga anak siya natural, hindi na artificial na ina-inject. Basta pagsamahin mo lang yung babaeng lalaki, magaganap na sila kung tama yung proseso sa pamamagitan ng paglalagay sa malinis na tubig, pareho timpang ng babae at lalaki. O yun, pagsasamahin mo sila, tapos manganganak sila. Pero kailangan mature na yung babae at yung lalaki para mabuhay yung anak. Pagkatapos naman nun, lumabas na yung itlog ng babae, alisin mo yung 40% ng tubig, tuloy yung inject ng tubig. So at least mga 36 hours, mga mabubuhay na yun. Sa pagbabahagi niyo po sa amin ng mga informasyon tungkol po sa koi fish. Wala naman yun. Basta kayo, laging welcome sa aking farm. Hanggang sa muli po ulit. Information, bibigay ko sa inyo. Maraming salamat po. Maraming tago at hindi pa napupuksan.